Magandang hapon, Habiba. Araw ngayon ng mga kawani ng gobyerno at sa araw na ito, kinilala ni Pangulong Aquino ang mga natatanging opisyal at empleyado ng gobyerno sa katatapos-tapos lamang na programa sa loob ng palasyo. Kawani, ikaw ay isang lingkod bayani. Sa temang ito ng ika-112 anibersaryo ng Civil Service Commission, umikot ang pagkilala sa mga empleyado at opisyal ng gobyerno na pinarangalan ni Pangulong Aquino sa palasyo. Nakakatuwa po ang pagbabago. Hindi ba't kapansin-pansin ang kakaibang sigasig sa pagsaserbisyo ng mga kawani ng gobyerno? Ang pagsusuot ng uniforme ng taas noo, ang tamang pag-time in at time out sa body clock. Ang mga simpleng akto pong ito ay sagisag sa natatamasa nating pagbabago. At ngayon po, narito tayo upang parangalangan ang pinakamatatayog na halimbawa ng bagong mukha ng gobyerno. Silang mga nagbibigay inspirasyon sa atin na isulong ang mabuting pamamahala. Silang mga individual at grupong tumitindig at pinipiling gawin ang tama. Pinakamataas sa mga parangal ang Presidential Lingkod Bayan Award na pinangunahan ni Batangas Governor Rosa Vilma Santos Recto. Kinilala ang naging kampanya ng gobernadora para tugunan ang problema ng fish kill sa Taal Lake dulot ng overcrowding ng fish cages. Tumanggap din ng Presidential Lingkod Bayan Award ang Philippine Overseas Labor Office Libya Team sa pagsuong nila sa panganib sa kabila ng kaguluhan sa Libya para makauwi ang mga OFWs at ang PhilPass remit system ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagbigay ng mas mura, mas mabilis at ligtas na remittance ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa abroad. Sila ang mga Pilipinong tumatawid mula sa pagiging lingkod bayan tungo sa pagiging isang lingkod bayani. Sila mismo ang magsasabi sa sambayan ng Pilipino, isa akong kawani ng gobyerno at ganito ang tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Kaya naman, 10 ng bawat Juan at Juana de la Cruz na nakakasalamuhat na natutulungan ninyo saan mamsulok ng bansa, taos-puso kaming nagpapasalamat. Patuloy nawa kayong maging pamantayan ng paglilingkod sa tuwid na daan. Nakabilang din sa Presidential Lingkod Bayan Award ang yumaong si DILG Secretary Jesse Robredo. Ang parangal ay tinanggap ng anak niyang si Aika. He remained matino and mahusay amid the challenges of temptations inherent in his position as a public official. Robredo's life work set the bar for the kind of servant hero o lingkod bayani our country needs. Tumanggap din ng posthumous award ang nanindigan laban sa illegal logging na si Melanie Dirain ng DENR Region 2 na binaril sa kanyang opisina noong Pebrero. Anak niya ang tumanggap ng dangal ng Bayan Award mula sa Pangulo. At kabilang po sa kanilang hanay ang mga bayaning gumagabay na sa atin ngayon sa piling na may kapal. Si Melanie Dirain, sorry po, nagkamali po ako, isang forestry specialist na inalay ang sariling buhay alang-alang sa kalikasan at sa bansa. At ang aking kaibigan na si Secretary Jesse Robredo na nagpaalab ng inspirasyon sa puso ng sambayan ng Pilipino sa kanyang di mapapantayang paninilbihan sa bayan. 22 individual at 6 na grupo ang tumanggap ng mga parangal, kabilang na ang CSC Pag-asa Award. Bukod sa mga medal, plaque at promotion sa trabaho, tumanggap din sila ng cash prize na 100,000 hanggang 200,000 piso. Ang cash prize ay mula sa inaprubahan ni Pangulong Aquino na 5 milyong pisong pondo. As today's honorees will receive their awards through our beloved President, who incidentally is probably the only president that has given this much support, the strongest support, to the Honor Awards program in the history of the HAP of the Philippine bureaucracy. And Ayon sa Pangulo, patuloy niyang isusulong ang mga insentibong ganito. Nakapaloob ito sa Executive Order No. 80 ng Pangulo o ang Performance-Based Incentive System. Ngayon sa bagong sistema, kung magpapakitang gilas ka, garantisadong may bonus ka. Kung magbubulakbol ka, sorry ka, better luck next year. No. Modernong version ito na kasabihang kung may tiyaga, may nilaga. Kapag mission accomplished ang nailatag na goals at targets, magagantipalaan ang ahensya at kawani sang-ayon sa kanilang naging kontribusyon upang makamit ang mga ito. Pwede pong umabot ang bonus, mali lampas pa ho sa
across-the-board bonus, umabot ang bonus sa 35,000 piso depende sa kanilang ipinakitang husay sa trabaho. 9.97 billion pesos po ang inilaan ng DBM para sa inisyatibang ito. Kasalukuyang nasa pribadong meeting ngayon si Pangulong Aquino kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Mamayang alas 4 ng hapon ay pupunta naman ang Pangulo ng Pasay City. Ito ay para dumalo sa ginaganap na International Contact Center Conference and Expo na nagaganap sa SMX Convention Center. At yan ang balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTBM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.